Kulong na yan. Mga kurakot. Kulong na yan. Mga kurakot. Kulong na yan. Mga kurakot. Napakasarap pakinggan. Ano po, mga Kapinoy, kamusta po kayo? Sana ay maayos kayong kalagayan kahit saan naman kayo naandong parte ng mundo. Ano po, kamusta na? Ay, napapansin nyo, medyo maliwanag. Ano ho, at ngayon ay alas 7 pa lang ng umaga, ha? Alas 7 ng umaga, nung mga nakaraang vlog ko po, napapansin nyo, medyo madilim. Ano? Madilim. Kasi alas 7 ng umaga, madilim. Ngayon po, alas 7 ng umaga, maliwanag. Bakit? Kasi po, bumalik na po tayo sa tamang oras. Natapos na po ang daylight saving time. So ito na po ang normal time dito sa Amerika. Ano? Anong ibig sabihin niyan? Nung linggo, ng madaling araw, ano? Pagdating ng alas 2 ng madaling araw, bumalik po ang oras, naging alauna. Ano? So, kumbaga, parang nadagdagan pa ng isang oras na tulog. Ano? Pero actually, ito naman po ay normal time. Ang ibig sabihin yung daylight saving time, yung po yung from sometime between March hanggang November. And pagdating po ng November, ngayon hanggang Marso uli, ayan na po yung tunay na oras dito sa Amerika. Which means, ang agwat po ng oras ng Pilipinas at dito sa Northeast, ano po, sa Eastern time dito sa Amerika ay 13 oras, 13 hours. At sa pagkayo naman po ay doon po sa Pacific, sa somewhere in California, ang oras po doon ay, ang agwat ng oras sa Pilipinas, ay parang 15 oras kasi 3 time zones po, ano, from east to west ng Amerika ay 3 time zone. So, kaya po ngayon ay maliwanag na. No, pero hindi ibig sabihin ganun din yan. Of course, ang oras po ng paggabi, pagdating ng gabi, maaga din. So, bandang alas 4 po ng hapon, madilim na rin dito. Ano? Siyempre, ganun po yun. Anyway, so, yung pong aking kinakanta kanina, no? Kulong na yan, mga kurakot. Aba, ay sikat na po ngayon yung kantang yan, ano? Kahit ang rant na yan, ano? Hindi ko masabing kanta kasi isa naman ito. No? Ano po yan? Kumbaga, maririnig mo kahit sa ang parte ng Pilipinas ngayon yan. Lalo-lalo na po diyan pag may mga kabataan. Ano? Yan po ang at sa social media. Balita ko, naririnig din yan sa UAAP Games. Ano? Inirarant din ng mga tao yan doon. Ano? So, napakasarap pakinggan. Ano? Sana nga matuloy. Kulong na yan, mga kurakot. Kulong na yan, mga kurakot. Pero ilang buwan na po, wala pa rin nakukulong. Ang tagal na pong nag-iimbestiga ng ICI, ng Senado. Napakarami ng pangalan ang lumabas sa mga investigasyon na yan. Pero balita ako naman po, nakapag-file na po ang ICI ng first batch na complaint sa ombudsman. At ang ombudsman daw po ay nakapag-file na nakapag-submit nakapaggawa na ng mga subpoena or whatever at nagsisimula na ang preliminary investigations nila. So, hopefully gumulong na po ito at sana nga ay may makita tayong magandang kahinatnan nitong mga investigasyon nito bago magpasko. Naihanda na rin ang mga kulungan. Bakit kaya may kulungan? Sabihin, bakit inihanda? Yan ba'y special talaga sila?
Ano, bakit hindi isama ng doon sa kulungan ng mga normal na persons of deprived of liberty? Ano, yung mga nakakulong talaga, no? Total, mga heinous crimes naman ang ginawa ng mga yan, ay isama na yan dyan sa mga nakakulong diyan kung saan man ang mga dapat ikulong ang normal na tao. Ano, pag ganyan po ay siyempre lumalabas ng mga special treatment na naman yung mga yan. Ano? Hopefully, wag naman po sana, no? Sana ay magano sila ng pagdusahan nila ang dapat nilang pagdusahan, mga karampatang parusa sa mga ganyang nagkasala sa batas. Pero alam niyo po ang ating hustisya sa Pilipinas ay maganda, no? The problem is this. Pag ikaw ay mahirap, ang bilis ng hustisya. Ano? Napakabilis ng hustisya ng magnakaw ka ng santol, magnakaw ka ng mangga sa puno, ay huhulihin ka na agad. 'Di ba? Magnakaw ka ng ilang mag-shoplift ka, ay huli ka at kulong. Ano? Pero pag ito pong mga mayayaman, mga ganitong hindi lang basta magnanakaw, mandarambong ang tawag natin, ano? Aba, hindi agad makulong. Bakit? May mga investigasyon pa daw na nalalaman, ano? Hindi agad makulong dahil alam mo na, binibigyan daw ng human rights, ano? Bibigyan ng mga karapatang pantao. Bakit itong mga mahihirap wala bang karapatang pantao? Bakit sila pag nagkasala ay kulong agad? Ano? Itong mga mayayaman pag nagkasala, aba, kailangan munang imbestigahan. No? Nag-practice din naman po tayo sa Pilipinas, pero nakita ko po ang diferensya ng hustisya sa Pilipinas at dito sa ibang bansa. Ano? Dito sa ibang bansa, dito sa Amerika, ay talagang pare-pareho o pantay-pantay. Ang ibig sabihin ay lahat binibigyan ng karapatan, pare-pareho. Ano? Meron po kami tinatawag dito ng mga marathon hearing. Sa simula pa lang ay ano na, nakaset up na yung dates. At hindi na ng mga hearing at mga stages ng mga kaso. At hindi na po mababago yan. Ano? Hindi na mababago yan. At pag nabago yan, unless there is talaga compelling reasons like death, life and death na talagang, hey, paano makakapasok, ay ang tao ay nasa ospital. Okay? Mga ganun ba? Pero kung yung pong katulad sa Pilipinas na, hey, magpapile po ng extension yung mga mayayaman, ano? Aba, basta na lang. Kung ano lang maisip na rason. Ha? Pagbibigyan na ng Estado. Napakarami pong pleadings sa atin eh. Napakaraming pleadings. Napakaraming pwede mong gawin para ma-delay ang kaso. Ano? Patapos hihintayin niyan, patatagalin ng patatagalin, lalo na yung mga may pera, nako. Katulad ng mga mandarambong na yan, ano? Napakarami ng perang nakulimbat. Aba, di siyempre may pambayad sa abogado yung mga yan. Yung mga nakulimbat sa atin, ay di yun ang pinambabayad sa abogado. Ang abogado naman, siyempre, aba, trabaho lang yan, ano? Walang personalan, trabaho lang. Yan ang mga... So, siyempre, masaya ang mga abogado. Correct? Well, you cannot blame them. No? You cannot blame the lawyers. Kasi yan po ang trabaho nila. Okay? At, nagagawa nila yan because ng mga sistema natin ng hustisya sa Pilipinas. Siguro dapat po, ano, kahit po, alam nyo, ang daming nakaranas na yan, ano? Si Erap, ano, nakulong, ano, na-convict. Tapos anong ginawa ng Gloria? Pinatawad. Ano? Ito namang si Gloria, nakulong. Nagkaroon ng wheelchair sa buong panahon nang siya ay naka-house arrest ba o kung ano man. Hospital arrest. Tapos, noong pinatawad na ni Digong, aba, nawala ang neck brace. Ganyan lang po. Ano? Yung iba naman,
Yung mga pinakulong noong panahon ni Pinoy, aba nagtagal ang kaso. Ano nangyari? Aba nitong ang nakapwesto ay mga kaalyado na nila, ay siyempre, na-dismiss ang kaso. Di ba? Itong kaso ni Marcos, yung mga ill-gotten wealth na yan, ngayong nasa pwesto na siya. Isa-isa nang nadidismiss ang mga kaso. So, gaano katagal yung mga kasong yan? Di ba? Napakatagal po ng mga kasong yan bago matapos. Ano? At siyempre, hinihintay nila ang pagdating ng mga kaalyado. May tiyempo, no? Wag muna ngayon, wag muna ngayon. Ganun yan eh. Delay ng delay ng delay. Ano? So, siguro, ang dapat palitan, ang isa sa mga dapat nang palitan din ay ang sistema ng hustisya sa atin. Yung rules of court na yan, ano? Rules of court na yan. Alam niyo sa atin sa Pilipinas, meron po tayong tinatawag na rules of court. Siguro dapat pinapalitan na rin yan. Ano? Tama na yung hindi na dapat ituloy ang pagpapahaba, yung mga delaying tactics ng mga na inaalaw ng ating sistema, justice system. Ano? Hindi rin masisi ang mga huwes natin dahil yan po ay nasa sistema, ano? Nakasulat yan eh. Yung mga ganyang mga delaying tactics na yan eh, na sinasamantala ng mga lawyers. So siguro dapat talaga na mapalitan ang sistema ng ating hustisya. Ano? Magkaroon ng overhaul. Ano? Hindi na yung mga dati, yung mga sistema before na nagpapatagal ng kaso, ay dapat nang matigil yan. At nang mapabilis na ang kaso na, alam niyo po, sinatawag natin justice delayed, justice denied. So, pag sinabing na delay, hindi, pabor yan sa mga akusado, no? Okay? So, kulong na yang mga kurakot. Sana nga po may makulong na yung mga kurakot, mga nangungurakot at mga mandarambong na yan. Ano? At sana ay mabigyan na agad ng hustisya, ano, ang mga Pilipino. Magandang araw po muli. Bye-bye!